hindi mo ninakaw ang kapatid ko, hindi mangyayari to! Hindi ko lang gusto ang amoy ng iyong mga kalamansi. Halina't kumain, sabagkat pagkatapos nito, muli tayong lalaya para lasapin ang laman at dugo ng tao. Kwentong Takip Silim. Uy, meron po tayong bagong channel at sana ay masuportahan po ninyo. Hosted by yours truly, Jupiter Torres. Survivor. Survivor True Stories. True to life Survivor Stories. I-click nyo lang sa description. Abangan ko po kayo doon ha. Hanggang sa susunod, paalam! Magandang umaga, mga kakwentong takip sining. Ang inyong mapapakinggan ay batay sa totoong buhay at naglalaman ng mga sensitibong paksa, kabilang ang karahasan, pang-aabusong sexual at mga kwentong katatakutan na maaring magdulot ng hindi komportableng pakiramdam sa ilan. Mag-ingat sa inyong pakikinig. Dear Miss Anne, ako si Donna. Magandang araw sa inyo, idol, at sa inyong mga tagapakinig. Bago po ako magsimula sa aking ikukwento, pa-shoutout po muna sa lahat ng kapwa ko OFWs na nakikinig mula Saudi Arabia. Mabuhay po kayo. Ang kwentong ito po ay mula pa sa lola ko noong panahon ng mga Hapon. Kung inaakala mong digmaan lang ang mahigpit na kalaban noon, nagkakamali ka. Sa gitna ng gulo ng World War II, hindi lang mga sundalo ang kinatatakutan, pati mga mababangis na aswang. Ito ang kanyang kwento ng pakikipagsapalaran para iligtas ang kanyang kapatid. At alam mo kung ano lang ang dala niya? Hindi baril o itak, kundi mga kalamansi. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video. Huwag na din kalimutan mag-subscribe. Kalamansi! Kalamansi kayo riyan! Bili na po kayo! Pandagdag lasa sa inyong mga lutuin! Bili na po! Bili na! Kalamansi! Kalamansi po! Bili na po kayo! Ang kalamansi ng ate ko masarap at matapang ang asim. Bagong pitas po to! Bili na po kayo! Ikaw talaga, Martina. Ang galing mong magtinda. Ate, ang hina po ng bentahan ngayon eh. Paano kaya kung kumanta ko para mas marami tayong maengganyo? Magandang ideya yan. Subukan mo. Kalamansi, kalamansi, bilhin nyo ng kalamansi. Bagong pitas, sariwa't maasim. Kalamansi, kalamansi, bilhin nyo ng kalamansi. Habang mura, bilhin nyo na. Para mas masarap ang inyong ulam. Ayan na, may bumibili na. Galing mo talaga, Martina. Kalamansi, kalamansi, bili na kayo habang sariwa. Sige po, pili lang po kayo. Bagong pitas sa mga yan. 50 centimos po kada 10. Murang-mura na po. Si Josephine ay isang napakagandang dalaga. Sa murang edad na 16, siya na ang tumayong tagapag-alaga sa kanyang 8 taong gulang na kapatid matapos silang iwan ng kanilang ama at maulila sa ina dahil sa isang nakamamatay na sakit. Ang tanging kinabubuhay ng magkapatid ay ang pagtitinda ng kalamansi. At sila'y nakikitira lamang sa bahay ng isang matandang retiradong guro. Ang dami nating benta ngayon, ate. Makakauwi na tayo. Oo nga, matutuwa si Lola Remedios ito. Sa dami ng benta natin, siguradong ipagluluto niya tayo ng masarap na tinola. Pero Martina,
ito ang tatandaan mo. Pansamantala lamang ang pagtulong mo sa akin ha. Napakabata mo pa para magtinda. Pangako ko sa'yo, gagawin kong lahat para maibalik ka sa eskwela. Makakapag-aral ka at magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Bakit pa, ate? Mas gusto kong samahan ka na lang. Hindi, hayaan mo na ako magtinda ng kalamansi. Pero ikaw, mas gusto kong maayos ang kalagayan mo. Sa mga susunod na araw, hindi ka nasama sa akin ha. Tulungan mo na lang si Lola Remedios sa mga gawaing bahay. Paano yan? Sa pag-awit ko nga kaya tayo mas nakakabenta. Aba, edi aaralin ko ang pag-awit mo. Paano nga yun? Kalamansi, kalamansi. Piliin nyo ng kalamansi. Tara na, umuwi na tayo. Taong 1942 sa isang maliit at tahimik na bayan sa probinsya ng Laguna, nagsidatingan ang mga armadong sundalong Hapon matapos sakupin ang Maynila. Sa kanilang pagdating, sinimulan nilang ipataw ang kanilang pamahalaan, pilit na inaalipin ang mga tao. Natakot ang lahat at karamihan ay nagsipagtago sa kanilang mga bahay. Iilan na lamang ang mga naglalakas loob na magtrabaho dahil sa takot na sila'y madampot o masaktan. Ngunit dahil sa hirap ng buhay, napilitan pa rin si Josephine na lumabas araw-araw upang magtinda ng kalamansi para sa kanila ng kanyang kapatid. Pero isang gabi habang pauwi si Josephine mula sa pagtitinda, bigla siyang hinarang ng mga sundalong Hapon sa isang madilim na eskinita. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sumulihap sa paligid, pero wala siyang makitang kahit na anong tulong. Sa kasamaang palad, siya'y pinagsamantalahan ng mga ito. Nilimas ang kanyang dignidad at binura ang kanyang pagkabata. Hindi pa man tapos ang gabi, nagawa pa rin ni Josephine na makauwi sa kanilang tinutuluyang bahay. Pero wala na ang dating sigla sa kanyang mukha. Puno na ng luha ang kanyang mga mata, walang masabi. At ang kanyang isipan ay parang napuno ng kalituhan at sakit na hindi niya maipaliwanag. Ate, palagi ka na lang umiiyak. Ayos ka lang ba? Huwag mo na lang akong intindihin, Martina. Mabuti pa, lumabas ka muna ng kwarto at tumulong ka kay Lola Remedios sa taas. Pero ate, malungkot ka kasi. Dali, iwan mo muna ako. Pero ate... Sinabi nang umalis ka. Hindi ka ba nakakaintindi? Ang tigas ng ulo mo, lumabas ka na. Mga hayop sila! Mga hayop sila! Ang baboy nila! Dahil sa pinagdadaanan, ilang linggong tulala si Josephine. Malumbay ang kanyang kilos at laging napapagalitan si Martina. Lubos niyang dinaramdam ang kanyang sinapit at hindi alam kung kanino lalapit upang humingi ng tulong. Sa paghihinagpis ni Josephine, isang hapon, nagpunta siya sa taniman ng kalamansi. Doon siya umiiyak at sinasambit ang kanyang mga hinaing. Bakit nangyayari to? Bakit ako at ang kapatid ko ay naulila? Bakit kami pinabayaan at magtrabaho ng maaga, hindi makapag-aral at ang mapagsamantalahan ng mga dayuhan? Bakit ganito ang sinapit ko? Hirap na ako.
Ano yung ingay na yun? Sa di kalayuan, nakita ni Josephine ang isang maliit na nilalang. Hindi niya maintindihan kung ito ba'y tao o hayop. Ang nilalang na ito ay gumagawa ng kakaibang ingay. Dahil sa takot na patakbo si Josephine upang matakasan ang kakaibang nilalang. Tumakbo siya ng mabilis palabas ng taniman ng kalamansi. Huwag kang matakot! Nakakapagsalita ka? Anong klaseng nilalang ka? Nakakatakot ka, lumayo ka sa akin! Pilit na tinakasan ni Josephine ang kakaibang nilalang. Pero kahit saan siya magpunta, patuloy siya nitong sinusundan. Huwag ka nang matakot! Hindi kita sasaktan! Isa akong kaibigan! Paano kita magiging kaibigan? Isa kang halimaw! Hindi ako halimaw! Mabait ako! Josephine! Paano alam mong pangalan ko? Dahil ako ang nagpangalan sa'yo ng Josephine. Ano? Matalik akong kaibigan ng nanay mong albularya. Si Marta. Kilala mo rin ang nanay ko? Oo! Dahil matalik ko siyang kaibigan. Marahil isa akong elementong hindi saklaw ng realidad ng lahat. Pero totoong kaibigan ko ang nanay mo. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, ikukwento ko sa'yo ang lahat. Napapayag ng kakaibang nilalang si Josephine na makipag-usap. Nagpunta sila sa may puno ng nara at doon ipinaliwanag ng nilalang ang lahat. Ako si Manuki. Hindi ako nakikita ng marami. Mga tao lang na may espesyal na kakayahan ang nakakakita sa akin. Tulad mo at ng nanay mong albularya. Tulad ng nasabi ko, matalik kong kaibigan ng iyong ina. Nagkakilala kami nang iligtas niya ako sa mga aswang. Ako ang naging kasakasama niya sa panggagamot. At nang isilang ka, minungkahian ko siyang pangalanan kang Josephine. Dahil sa iyong pangalan, may dalang lakas na magbibigay sa iyo ng proteksyon mula sa mga masasamang espiritu tulad ng aswang. Mga aswang? Totoo ang aswang? At maging sila nakikita ka nila? Oo, totoo ang mga aswang. At may mga aswang na labis na makapangyarihan na kayang parusahan at paslangin ng ibang elemento. Dahil may mga pagtatalo rin kami, pinoprotektahan din namin ang mga tao. Bago namatay ang iyong ina, inihabilin niya sa akin kayong magkapatid na protektahan kayo laban sa mga masasama. Protektahan? Paano mo kami mapoprotektahan? Hinayaan mo ako mapagsamantalahan ng mga dayuhan. Pasensya na. Duwag ako sa dilim. Bakit kasi lumabas ka ng gabi? Kailangan kong kumayod para sa amin ng kapatid ko. Ayun nga, takot ako sa dilim. Takot ako sa aswang. Isa lamang akong elemento na walang malakas na kapangyarihan. Ang kaya ko lang ay maging gabay. Patawarin mo ako. Hindi kita naprotektahan sa mga nananakit sa'yo. Sana may nagawa man lang ako. Huli na ang lahat. Wala kang silbi. Mabuti pa umalis ka na. Ikikikikikik! Pasensya na talaga. Sobra akong nahihiya na pabayaan kita. Hindi ko natupad ang pangako ko sa iyong ina. Ikikik! Patawad! Patawad! Aalis na ako. At wag mo na akong susundan. Ikikikikikik! Itay! May kaguluhan sa ating bayan. Ang mga dayuhang mananakop mula sa Hilagang Asya, nagpapatupad ng kanilang mga batas. Sinasala ang mga tao sa kanilang mga kasalanan at marami ang nagdurusa at nagwawaldas ng buhay. Tama lang ang mga nangyayaring ito. Isang madilim na kapalaran ang nakasulat sa propesiya. Sa bawat patak ng dugo,
Tayo'y may lakas na masisipsip. Subalit, ang pinakamahalaga ay ang paghanap sa dalaga na may dugong babaylan. Siya ang susi sa ating mga plano at kailangan na siyang matuklasan agad. Kailangan nating makuha ang kanyang kapangyarihan upang muling bumangon ang ating lahi mula sa pagkakalugmok at paghihirap. Huwag kang mangamba, Itay. Ang aking lakas ay walang katulad. Ako'y magiging matatag sa aking misyon. Ang dalaga'y darating din. At sa pagkakataong ito, wala na tayong kapatawaran. Sa kanyang pag-aalay sa ating haring kadiliman, ang ating mga layunin ay matutupad. Ang kanyang kapangyarihan ay magiging kasangkapan ng ating pagbangon. At ang mga sinumpaang kaluluwa ay muling mamumuhay at mag-ahari. Bebang, tunay na kahanga-hanga ka at labis ang aking tiwala sa iyo. Kapag natagpuan mo siya, agad tayong dapat maghanda ng ritual na dapat lamang na ikahiya ng kahit na anong pesteng liwanag sa mundo. Ate Josephine! Saan ka ba nang galing? Kanina ka pa namin hinihintay ni Lola Remedios. Bakit nandito ka pa sa labas ng bahay? Gabi na. Hindi mo ba alam kung gaano kadelikado ang pumirmi sa labas? Ngayong may mga hapon na nagkalat sa paligid. Pumasok ka na sa loob. Patawad ate, nag-aalala lang ako sa'yo. Huwag mo na akong alalahanin. Dahil unang-una sa lahat, sira na ang buhay ko. Wala ka nang dapat ipagpangamba sa akin. Dahil naranasan ko ng lahat ng pinakamasakit na bagay na pwede kong danasin. Kung ayaw mong matulad sa akin, sundin mo ko. Pumasok ka na. Ate, ano po ang ibig mong sabihin? Huwag ka nang makulit. Pumasok ka na doon sa loob ng bahay. Patawad po. Kumain ka ate, iniwanan kita ng pagkain sa mesa. Pumasok na sabi. Sutil. Naaamoy ko na. Malapit na ako sa kinaroroonan ng anak ng babaylan. Isang umaga, maagang nagising si Josephine upang magtinda ng kanyang mga kalamansi sa palengke. Gising na rin si Martina at nais tulungan ang kanyang ate. Ate, sasama ako sa'yo ngayon sa pagtitinda ng kalamansi. Tapos na ako sa mga gawain dito sa bahay, kaya matutulungan kita. Huwag na. Dito ka na lang. Ate, may bago akong kanta para mas marami tayong benta. Hindi mo na kailangan. Ako nang bahala. Gusto mong marinig? Kalamansi, matamis at maasim. Tama na yan. Maglinis ka na lang sa loob. At huwag mong paiinitin ang ulo ni Lola Remedios. Ate, sasama ako sa'yo. Gusto mo magtinda? At kumanta-kanta doon habang may mga hapon na nag-aaligid? Opo. O sige, bitbitin mo yung mga kalamansi at magtinda ka doon mag-isa mo. Ate, bakit ka ba nagkakaganyan? Mabait ka naman dati. Bakit parang bigla kang nagbago? Dahil sa'yo, teste ka sa buhay ko. Kung wala ka, mas madali ang lahat. Wala akong pasa na batang leche. Sana wala ka na lang dito. Para wala na akong dapat pang intindihin na iba sa buhay ko. Malas na buhay. Ate, anong ibig mo? Pagkatapos kang isilang ni nanay, namatay siya at iniwan tayo. At ikaw, iniwan ka niya sa akin bilang pasanin. Sige, magtinda ka roon kung yan ang iyong nais. Doon ka na sa palengke magtinda ng kalamansi mag-isa mo. Pumasok sa kwarto si Josephine at nagkulong. Iniwang mag-isa si Martina para magtinda. Habang nakakulong sa loob ng silid, unti-unting nakaramdam si Josephine ng hindi pangkaraniwang presensya.
Josephine, ako lang ito, si Manuki. Paano ka nakapasok dito? Anong ginagawa mo rito? Matagal na akong labas-masok rito. Ngayon mo lang ako nakita. Bastos! Matagal mo na kaming binubusohan? Hindi naman sa ganun. Nandito ako para protektahan kayo. Pinuntahan kita rito dahil may ginawa kang mali. Pinabayaan mong mag-isa ang kapatid mong pumunta sa palengke. Hindi ka ba naaawa? Di ba't sinabi mong responsibilidad mo kami? Oo naman. Eh ba't nandito ka pa? Sundan mo si Martina. Protektahan mo siya. Oo nga no. Pero ikaw pa rin ang ate niya, hindi ba? Kailangan mong alagaan ang iyong kapatid. Kung totoong responsibilidad mo kami, sundan mo siya at siguraduhin mong walang mangyayaring masama sa kanya. Eh kasi, hindi niya ako nakikita dahil wala pa siya sa wastong edad. Pero sige, tama ka. Dapat sundan ko siya. Pasensya ka na. Dapat ako nga naman na magbabantay. Pasensya na, pasensya na. Kakakalamansi, matamis at maasim, masarap ito sa inyong manok na tinola. Pag bumili kayo, mura na't sariwa, dahil pitas ito ng ate kong maganda. Narito na siya. Narito na siya. Ang anak ng babaylan. Napakagandang awitin. Sayang at hindi pa kita maaaring kausapin, Martina. Ramdam ko ang lungkot na nararamdaman mo. Ngayong hindi maganda ang trato sa'yo ng kapatid mo. Kung maaari ko lang pagaanin ang iyong loob. Sandali, sino yung isang babaeng parating? Hindi maganda ang kutob ko sa kanya. Dahil siguro hindi rin siya maganda. Magandang araw. Magandang araw rin ho, Ale. Napakaganda mong bata, Iha. At napakaganda ng iyong boses. Salamat ho. Hindi ko lang gusto ang amoy ng iyong mga kalamansi. Ho? Naku, may masama akong pakiramdam sa babaeng yan. Huwag mo siyang kakausapin, Martina. Pakiramdam ko ay isa siyang aswang. Pero paano ko ito masasabi kay Martina kung hindi niya ako nakakausap? At labis na makapangyarihan ng mga aswang. Maaari nila akong makita. At pag nangyari yun, lalamunin nila ang aking espiritu. Kaya nararapat lamang na mag-ingat ako at magtago. Wala naman. Ang totoo niyan, may problema ako. Ano yun? Bago kasi ako sa bayang ito, nawawala ako at hindi ko alam kung tama ang aking direksyon. Saan ba kayo pupunta, Ale? Sa ilog, Iha. Kailangan ko magtungo sa ilog para sa importanteng pakikipagkita. Sa ilog? Malapit lang ho yun. Lalakarin nyo lang ho yung daan doon at liliko kayo pakaliwa. Ay, Iha, matanda na ako. Takot ako na maligaw ako riyan at baka matagalan ako sa aking pagdating sa dapat namin pagkikita ng anak ko na matagal nang nawalay sa akin. Talaga ho? Sigurado ako na nasasabik na rin po sa inyong anak ninyo. Sana nga, Iha, dahil ganon din ako sa kanya. Sobrang mahalaga ang pagkakataong ito sa aming mag-ina. Kung maaari sana masamahan mo ko, Iha? Kasi po... Huwag kang mag-alala dahil lahat ng mga paninda mo ay aking bibilhin. Sige ho. Sasamahan ko na ho kayo. Naku, wag! Wag, Martina! Wag na wag kang sasama. Nililin lang ka niya. Paano ito? Anong gagawin ko? Magpakita na ba ako sa mga aswang? Pero paano ko siya lalabanan kung isa lamang akong espiritu? Paano ito? Ano bang dapat kong gawin? Walang kamalay-malay ang batang si Martina kung sino o ano ang kanyang kinakausap. Kaya sinamahan niya ang babae papunta sa may ilog. Patagong sumunod sa kanila si Manuki pero ito ay nag-iingat at panaytago upang
hindi makita ng babaeng aswang. Ale, nasaan na po ang anak ninyo? Bakit dalawang matandang lalaki po ang nakikita ko? Ay, sila ang mga tiyo ng anak ko. Baka kailangan muna nating hintayin ang pagdating ng anak ko, di ba? Sige ho. Mari na ho ba ako umalis, Ale? Naiinip ka na ba, bata? Baka naman maaari mo munang samahan ng matanda rito nang hindi naman ako mabagot sa paghihintay. Naku, marami pala siyang kasama. Anong gagawin ko? Paano ba ito? Kapag nakita rin ako ng dalawang lalaking aswang, papatayin din nila ako panigurado. Ano nga bang dapat kong gawin para mailigtas ko si Martina? Iha, naiinip na rin ako. Ang mabuti pa, samahan mo muna ako sa mismong bahay kung nasaan ang anak ko. Ho? Wala kasi akong dalang sentimo rito, kaya kung sasamahan mo ako sa bahay na yun, doon ko sa'yo ibibigay ang perang ipambabayad ko sa'yo. Hindi na ho. Magtitinda na lang po ako sa palengke. Sige ho, Ali, aalis na lang po ako. Hindi, sasama ka ngayon sa akin. Patawad po, pero ayoko po talaga. Sinabi ng sasama ka sa akin. Nanlisik ang mga mata ni Bebang. Hinawakan niya ang braso ng bata at pinandilatan ng mata. Sasama ka sa akin, anak ng babaylan. Sige na, mga tauhan, itali nyo na ang batang ito. Busalan nyo ang bibig upang hindi makasigaw. Magmadali kayo. Baka may mga tao nang parating at baka makita pa tayo rito at maudlot pa ang ating mga plano. Nagmadali ang dalawang tauhang lalaki na itali ang magkabilang kamay at paa ni Martina. Walang nagawa si Martina kundi sumigaw hanggang sa busalan na ng dalawa ang kanyang bibig. Tulong! Tulungan niyo po! Wala ka ng takas, babaylan. Ang kaluluwa mo iaalay sa hari ng kadiliman para mapanatili ang aming kapangyarihan. Mga tauhan, kunin nyo na siya. Dalhin nyo na sa bangka at umalis na tayo. Hindi! Hindi maaari! Martina! Ano yun? Anong nilalangang nag-iingay? Hindi pwedeng may makakita nito. Kung sino ka man, kailangan kitang patayin. Lumabas ka. Harapin mo ko at magtuos tayo! May paparating. Tara na, umalis na tayo rito. Tayo na! Habang pumapalag at humihingi ng tulong kahit may busalang bibig, nagawang maisakay ng dalawang lalaki si Martina sa bangka. Sumakay din sa bangka si Bebang at nagmadali na silang umalis. Martina! Josephine! Josephine! Manuki, ba't ka nandito? Iniwan mo ba ang kapatid ko sa palengke? May konting problema. Problema? Anong problema? Ang kapatid mo. Sa kasamaang palad. May naganap. Anong ibig mong sabihin? Manuki, wala akong oras sa kalokohan mo. Sabihin mo na o ikaw ay titirisin ko. Kinuha siya ng aswang. Paano? Huwag mo sabihing iniwan mo siya mag-isa. Nasaan siya ngayon? Diyos ko, hindi pwede to. Kinuha ni Josephine ang itak at patakbong pumunta sa ilog kung saan huling nakita ang kanyang kapatid. Sinasabi ko naman sa'yo, wala sila riyan. Tinangay na ng mga aswang ang kapatid mo. Isinakay sa bangka at iniwan ang lugar na to. Walang hiya ka? Mariing hinarap ni Josephine si Manuki. Iniharap ang itak at handa na niyang tagain ang munting nilalang. Oh, bakit ako? Bakit mo ko tatagain? Ang sabi mo,
Pananagutan mong bantayan kami. Bakit mo hinayaan makuha ng mga aswang ang kapatid ko? Anong ginawa mo, ha? Josephine, sinabi ko naman sa'yo, isa lang akong espiritu. Kaya ko kayong bantayan, pero hindi ko kayo kayang ipagtanggol laban sa mga aswang. Kung ganon, ano pang silbi mo? Mas mabuti pang mamatay ka na. Ay, sandali lang, Josephine. Hindi mo ako mapapatay. Isa akong espiritu, pero ibaba mo na ang itak. Natatakot pa rin ako sa'yo. Magulos dili ka, Josephine. Hindi akong kaaway mo. Dahil sa'yo na wala ang kapatid ko. Nasaan na siya ngayon? Paano ko siya mahanap? Paano ko siya maliligtas? Josephine, teka lang. Huwag mo akong tatagain. Sa pagkakaalam ko, gusto ng mga aswang ang anak ng mga babaylan. At ang kapatid mo ay isang babaylan. Anong ibig mong sabihin? Anong gagawin nila sa kapatid ko? Base sa aking kaalaman, ihahandog siya bilang alay sa hari ng mga aswang. Para mangyari ito, may magaganap na kasalan. Dapat maikasal ang babaylan at pinuno ng mga aswang na tatayo sa pwesto ng kanilang Panginoon. Kapag natapos ang seremonya, kukunin ang kanyang dugo at kaluluwa para tuluyang iaalay sa kanilang Panginoon. Pero hindi pa mangyayari yun. Kailangan nila ng buong lakas ng nagdurugong buwan bago nila maisagawa yun. At yun ay mangyayari 3 araw mula ngayon. 3 araw? Kung ganoon, tara na. Puntahan na natin sila. Hindi tayo pwede basta sumugod. Kailangan natin ng sandata at pangontra. Aswang ang kalaban natin, Josephine. Kung ganoon, maghanda na tayo. Pupuntahan ko sila. Kahit saan pa sila nagtatago. Sa tingin ko, pupunta sila sa bundok makiling. Kung ganoon, tara na. Walang oras para mag-aksaya. Sige, pero kailangan muna nating maghanda. May mga alam akong pangontra. Maghahanda tayo ng mga armas para sa laban na ito. Hikikik! Kaya tara na. Isang hating gabi, nag-aabang ang mga kalamansi, mga dahon ng sambong at dahon ng alagaw sa silid ni Josephine. Handa para sa ritual. Nakalatag ang 3 kagamitan. Isang bolo, isang balabal na pula at isang latigo. At nasa sentro naman ang isang tasang may katas ng kalamansi. Ano ka mo? Bolo, balabal at latigong gagamitin ko laban sa mga aswang? Nalalagyan ng katas ng kalamansi? Paano? Hikikik! Ganyan ang pamamaraan ng iyong ina noon. Ngunit ang dahilan, wala akong sagot. Mabuti pa, simulan na natin ang orasyon. O dali, bilis. Umpisahan mo na. Anong umpisahan mo na? Ikaw ang mag-oorasyon. Hindi naman ako albularyo. Anong alam ko dyan? Wala akong kaalaman sa orasyon na yan. Niloloko mo yata ako. Nagpahanda ka pa ng mga ito pero wala ka naman palang alam sa orasyon. Ay nako, eto na naman tayo. Ako na naman ang may kasalanan. Ikik! Ikaw talaga. Sabi mo may alam kang pangontra. Nagkakamali din ako. Hindi naman ako perpektong nilalang. Sandali, naalala ko na. Kailangan pala natin ng dugo mo. Dugo ko? Siyempre, alangan naman dugo ko. Espiritu lamang ako, Josephine. Ang dugo at kalamansi ay ipapahid sa punyal, espada at bolo. Kailangan pumikit ka at tawagin mo ang mga ninuno ng mga babaylan. Kailangan magdasal ka sa kanila upang dumaloy ang kapangyarihan sa mga armas. Dali, Josephine. Kailangan dumaloy ang dugo mo. Ikik! Kinuha ni Josephine ang itak at mabilis na humiwa sa kanyang kaliwang kamay. Pinatulo ang kanyang dugo sa tasa ng katas ng kalamansi. Pumikit ka at tawagin mo ang mga ninuno sa iyong isipan hanggang maramdaman mo ang kanilang presensya. Mga tagapangalaga, mga ninuno, dinggin niyo ako pakiusap, ipagkaloob ang inyong lakas, ipakita ang inyong presensya, bigay ng kapangyarihan ng aking sandata. Mga tagapangalaga, mga ninuno, dinggin niyo ako pakiusap, ipagkaloob ang inyong lakas, ipakita ang inyong presensya, bigyan ng kapangyarihan ng aking sandata. Mga tagapangalaga, mga ninuno, dinggin niyo ako. Pakiusap, ipagkaloob ang inyong lakas, ipakita ang inyong presensya, bigyan ng kapangyarihan ng aking sandata.
Ramdam ko na ang kapangyarihan ng mga ninuno. Ngayon, Josephine, gamit ang tuwalya, balutin mo ng katas ng kalamansi at dugo ang mga armas. Ikik! Sinunod ni Josephine ang sinabi ni Manuki. Pinahiran niya ng katas ng kalamansi at ng kanyang dugo ang 3 sandata. Narito na sila, Josephine. Dinirinig na ng mga ninuno ng mga babaylan ng iyong panalangin. Nagsimula ng maglakbay sina Josephine kasama si Manuki. Napagkasunduan nilang magtungo sa Mount Makiling sa pag-asang doon matatagpuan si Martina. Upang maiwasan ng mga sundalo, sa tagong daan sila dumaan papunta sa paanan ng bundok. Gabi nang makarating sila sa bundok at nagsimulang umakyat. Umpisa pa lang pero pansin mo na delikado ang daan. Matapang si Josephine. Pinipigilan niyang makaramdam ng anumang pagkatakot. Ang mahalaga sa kanya ay mailigtas ang kapatid mula sa mga aswang. Napapagod na ako, Josephine. Kung maaari, magpahinga muna tayo, Ikit. Hindi ba't isa kang espiritu? Paano napapagod ka ngayon? Josephine, marahil isa lamang akong elemento. Pero may puso rin ako, Josephine. May puso! Manahimik ka na nga. Kailangan natin magmadali. Kung hindi, baka hindi ko na mailigtas ang kapatid ko. Kapag nangyari yon, hinding-hindi kita mapapatawad. Patawad, Josephine. Ay, teka muna. Bakit ako na naman? Hindi ba't ikaw ang naging pabaya sa kapatid mo? Masyado nang matalas ang dila mo, Josephine. Ikaw ang tao. Isa lamang akong elemento. Paano mo nagagawang isisi sa akin ang lahat, Aber? Ikaw! Ikaw ang bantay niya! Ikaw ang may kasalanan! Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo? Isa lamang akong... Shh! Huwag ka maingay! Josephine, ikaw lang ang nakakarinig sa akin. Sinabi na huwag ka maingay! Ano ba kasi yun? Nakita mo ba yung siga sa may banda roon? Oo, ibig sabihin may nagsisiga. Ano naman ngayon? Ibig sabihin, may tao rito. Sa bagay, may punto ka. Kik! Tago tayo. Tara, ikik! Habang nakatago sa madamong bahagi ng gubat, napansin ng dalawa ang isang lalaking paparating. Bit-bit ang kanyang aso. May paparating! Nasaan ang pating? Nasaan? Bingi! Ang sabi ko may paparating. May paparating na tao. Ayun oh! Kalma lang. Oh, eto. Siguradong magugustuhan mo tong kainin. Atay ng tao. Huwag ka mag-alala. Dahil hindi kita bibitinin, Hunyango. Dahil sa oras na may makita tayong tao, hindi na to makakatakas pa. Papakinabangan natin siya hanggang sa kanyang kauli-hulihang laman. Masama ang pakiramdam ko sa kanya, Josephine. Hikik! Bakit? Mukha naman siyang mabait ah. At inaalagaan niya ang aso niya. Mabuti papuntahan natin siya at kausapin. Baka matulungan niya tayong mahanap ang puta ng aswang. Josephine, wag! Hindi mo siya lubos na kilala. Alam mo kung ano ang kayang gawin ng mga estranghero, Hikik! Hindi ba't isa ka ring estranghero? Pero iba ako. Isa akong elemento. Alam mo, Josephine, mabuti pa, maglakad na lang tayo papalayo. Hindi maganda ang kutob ko sa lalaking yan. Sa nakikita ko, mas mabuti pa siyang nilalang kaysa sa'yo. Kikikik! Josephine, makinig ka muna sa akin ha. At paano ka nakakasiguradong isa nga siyang mabuti? Josephine, galing ka pa lang sa sakuna at pagmamalupit ng mga Hapon. Huwag mong gagamitin ang mga karanasan ko. Dahil hindi mo alam kung ano ang hirap na pinagdaanan ko. Di naman yun ang ibig kong sabihin. Ang gusto ko lang maintindihan mo, kung nangyari sa'yo dati, maaaring mangyari ulit sa'yo ngayon kung magpapadalos-dalos ka. Diyan ka na nga. Wala ka naman talagang pakinabang sa akin eh. Mabuti pa, sa estranghero na lang ako magpapatulong. Baka mas may silbi pa sila kaysa sa'yo. Josephine, saan ka pupunta? Josephine! Ikikikikikik!
Hindi napigilan pa ni Manuki si Josephine na lumabas mula sa kanilang pinagtataguan at ipakita ang sarili sa estranghero. Isang babae. Binibini, naliligaw ka yata. Alam mo bang sobrang mapanganib sa isang napakagandang dalagang katulad mo na maglakbay sa ganitong oras ng gabi? Kunyango, ka namang salbahe sa magandang binibini. Patawad binibini, ngunit ang aso ko'y talagang pilyo. Ano ba ang may paglilingkod ko sa inyo, binibini? Bago lamang ako rito sa gubat at hindi ko alam ang mismong daan ang aking pupuntahan. Mukhang sanay na sanay ka na sa paglalakbay. Tama ka riyan. Naging tahanan ko na ang gubat simula nung ako'y naging binatilyo pa lamang. Kung kaya't kabisado ko na ang halos lahat ng parte ng kabundukang ito. Meron ba akong maitutulong sa pag-aagam-agam mo, binibini? Oo. Naniniwala ka ba sa aswang? Aswang? Ang totoo niyan, oo. Dahil isa ako. Sa mga umuhuli at pumapatay sa mga aswang. Magaling. Ganon din ang gagawin ko. Alam mo ba kung saan sila nagtatago? Nagtatago? Hindi naman sa pagmamayabang, binibini, pero isa akong dalubhasa sa paghahanap at pagpatay sa mga aswang. Kung ganon, tulungan mo ko. Kailangan ko makahanap ng aswang. Saan ko ba sila maaaring makita? Abay, lubhang mapanganib ang iyong ambisyon. Pero kung yan ang iyong nais, maaari kitang samahan. Talaga? Naku, maraming salamat. Hulog ka sa akin ng Diyos. Hindi ka nagkakamali. Isa nga akong hulog ng Diyos, binibini. Naging mabilis ang mga pangyayari. Walang ano-ano'y sumama nga si Josephine sa estranghero papasok sa bundok, kasama ang isang aligagang itim na aso. Binibini, mukhang malalim ata ang interes mo sa mga aswang. Maaari ko bang malaman ang dahilan ng iyong paghahanap sa pinagtataguan ng mga aswang? Kinuha nila ang kapatid ko. Kung kaya't kailangan ko silang matagpuan sa lalong madaling panahon para mailigtas ang kapatid ko. Kinuha ang kapatid mo? May nabanggit nga sa akin si Bebang na may kukunin silang bata. Batang babaylan. Anong sabi mo? Sa palagay mo, ano ang dahilan para kunin ng aswang ang kapatid mo? Hindi ko rin alam sa ngayon. Ang kapatid niya ang kinuhang babaylan. Maaaring isa rin siyang babaylan. Kailangan ko mag-ingat sa kanya. Sa tingin mo, buhay pa kaya ang kapatid ko? May alam ka ba sa mga gawain nila? Sa pagkakaalam ko, hindi sila basta-basta pumapatay. Gumagawa rin sila ng iba't ibang klase ng ritual. At kung mahalagang klase ng tao ang kapatid mo, hindi nila to basta-basta mapapatay dahil sa kapangyarihan ng kapatid mo. Sa palagay mo, may espesyal ba na katangi ng iyong kapatid? Palagay ko. Kung ganon, malaki ang tsansa na buhay pa ang iyong kapatid. Kaya kailangan na nating magmadali. Nakasunod si Josephine kay Doroteo habang patuloy sila sa paglalakad papasok ng gubat. Muling biglang nagpakita si Manuki mula sa likuran ni Josephine. Josephine, makinig ka sa akin. Hindi maganda ang kutob ko sa lalaking yan. Kaya nga ako nagtatago ngayon dahil malakas ang kutob ko na isa siyang aswang. Tumigil ka na, Manuki. Kailangan ko ang tulong niya. Pero nagkakamali ka ng taong pinagkakatiwalaan. Higit! Wala na akong pakialam sa mga sinasabi mo. Ang mahalaga sa akin ngayon, ang matagpuan kong kapatid ko. Paano mo matatagpuan ang kapatid mo kung mapapahamak ka? Hindi ako mapapahamak dahil alam ko kung anong ginagawa ko. Alis! Kikikikik! Nakuha mo pa akong insultuhin, ha? Binibini, may kausap ka ba? Wala. May nakita lang akong ibon. Sige. Josephine, hindi ko na kayang makita kang nagpapauto sa lalaking yan.
Magpapakita na ako sa lalaki at sa aso. Kapag nakita nila ako at kapag kumahul ang aso, isa lamang ang ibig sabihin nito. Sila ay mga aswang. Kahit maghanda ka. Hikik! Yun nga ang ginawa ng elementong si Manuki. Bigla siyang nagpunta sa harapan ng estrangherong naglalakad. Nyango, baka nagugutom ka na naman. Kung kaya tumatahol ka. Hayaan mo, malapit na tayong kumain ulit. Nagmamaang-maangan ka. Alam kong nakikita mo ako, aswang. Binibini, ikaw ba'y nagugutom na rin? Hindi pa. Maayos lang ako. Sa oras na magutom ka, sabihin mo lang. Dahil isusungkit kita ng prutas, ha? Salamat. Josephine! Josephine! Nakikita mo yon? Kumakahul ang aso. Aso lamang iyon, Manuki. Talagang tumatahol ang aso. Pero ang aswang, hindi kanya nakita, di ba? Kaya mali ang iyong akala na isa siyang aswang. Josephine, parang awa mo na. Para sa iyong kaligtasan, makinig ka naman sa akin. Alam mo, sumunod ka na lang. Puro ka kontra. Wala tayong matatapos sa misyon kung ang ginawa mo lang ay magbabala. Josephine, may nakita akong ligaw na puno ng mangga. Magpahinga muna tayo rito at isusungkit kita ng sagayoy may lakas ka habang tayo naglalakbay. Sige. Paborito ko rin ng mangga. Maraming salamat. Habang naghihintay si Josephine sa isang gilid kasama ng aso, nagpunta naman si Doroteo sa puno ng mangga para sa pangakong isusungkit niya ng bunga si Josephine. Josephine, tara na. Umalis na tayo rito bago ko pa mapahamak. Alam mo bang kahit isa lamang akong espiritu ay kaya niya rin akong lamunin? Abay, buti nga sa'yo. Ekik! Josephine, sumasobra ka na. Hindi na wasto ang ugali mo. Hindi kailangan maging masama ang ugali mo dahil lamang sa dinanas mo sa mga Hapon. Dahil sa kasalbahihan mo, natangay ng mga aswang ang kapatid mo. Pati ikaw ay maaaring mapahamak sa ginagawa mo. Nakikiusap ako, Josephine. Ayusin mo yung baluktot mong pag-uugali bago pa man mahuli ang lahat. Oo na. Ako na ang salbahe. Ako na ang masama. Ako na ang may kasalanan kung bakit nawala ang kapatid ko. Pero itong tatandaan mo, wala kang alam sa mga pinagdaanan ko. Hindi mo alam kung anong hirap ang dinanas ko. Hindi mo alam kung gaano ko paulit-ulit na dinudurog ng mga alaala ng lahat ng kababuyan na ginawa sa akin ng mga Hapon. Madali sa'yo nahusgan ako, Manuki. Pero hindi mo mararamdaman ang hirap na dinanas ko ngayon. Wala akong intensyon na baliwalain ang sakit na nararamdaman mo. Maging ako ay naawa sa iyo, Josephine. Pero kung ang lahat ng desisyon mo ay magiging mali dahil sa isang masamang karanasan, paano ka maghihilom? Paano ka mabubuo muli? Paano mo maaayos ang mali? Josephine, hinihintay ka na ng kapatid mo. At maililigtas mo siya kung tama ang gagawin mong mga hakbang simula ngayon. Tara, umalis na tayo. Oh, Binibini, bakit ka naman naalis? Sayang naman ang mga sinungkit kong masarap na mangga. Mamang estranghero, hindi na pala ako magpapasama. Kasi, uuwi na lamang ako. Maraming salamat sa tulong mo. Bakit naman? Wala pa nga tayo sa kalagitnaan ng gubat, Binibini. Paano mo matutundo ng pinagtataguan ng mga aswang kung wala ako? Kaya ko nang mag-isa. Sige, mauna na ako. Hindi naman ata ako papayag na maiwan. Ang pinaka-ayoko sa lahat, yung may misyon akong hindi natatapos. Aswang, tigilan mo siya! Hindi mo siya malalansi sa mga bitag mo, higit! Tumigil ka kung ayaw mong ipahigop ko ang iyong espiritu kay Hunyango. Nakikita at nakakausap mo si Manuki. Totoo nga na isa kang aswang. Masyado naman ako nagpadala sa bugso ng aking damdamin. Nabisto tuloy ako. Hunyango, sige na. Lamunin mo na ang kaluluwa ng espiritu ng taong ito. Mabilis na tumakbo ang galit na aso patungo kay Manuki.
Hinabol ng aso ang maliit na nilalang. Nagpaikot-ikot sila sa tabi ni Josephine. Cho! Umalis ka! Layuan mo ang kaibigan ko! Josephine, kunin mo ang latigo mo! Kinuha ni Josephine ang kanyang latigo mula sa gilid ng kanyang baywang at agad niyang nilatigo ang umaataking aso. Ika, Josephine, ganyan nga! Hindi niya kakayanin ang kapangyarihan ng latigo! Dahil sa tama ng latigo, biglang nanghina at hiningal ang aso. Sa sakit, humandusay ang aso sa lupa at nangisay. Mga lapastangan, anong ginawa niyo kay Unyango? Sige, lumapit ka! Kung nais mong tuluyan ko na itong aso mo! Wag! Siya ang pinakamamahal ko. Siya na lang ang natitirang pamilya ko. Magkasangga kami sa buhay. At para mo na rin akong pinatay kapag namatay siya. Parang awa mo na. Huwag mo siyang papatayin. Kung talagang gusto mo pang mabuhay ang alaga mo, sabihin mo sa akin ang direksyon papunta sa kuta ng mga aswang. Mapanganib doon. Maaring hindi na kayo makalabas pa ng buhay rito. Huwag ka nang magkunwari na may pakialam ka pa sa amin para itago ang direksyon ng lugar na yon. Kaya ano, sasabihin mo o tutuluyan ko na itong aso mo? Sige. Sasabihin ko na. Huwag niyo lang sasaktan si Unyango. Ang kuta ng aswang ay nasa... Bilisan mo! Sundan mo ang daan patungo sa batis. At pagtawid mo ron, kailangan mong sundan ang mga puno ng nara na may marka ng dugo ng mga palad. At pagkatapos, makikita mo ang isang bangin, puno ng mga kalansay ng hayop at tao. Kailangan mong madaanan to hanggang sa may maamoy kang umaalingasaw na malansang amoy. Sundan mo yun hanggang sa marating mo ang isang malaking gusali, ang kuta ng mga aswang. Doon may magaganap na seremonyas, ang pag-iisang dibdib ng Supremo at anak ng babaylan. Huli na ba kami? Hindi pa, dahil bukas pa ng gabi magaganap ang ritual habang nagdurugo ang buwan. Manuki, tara na! Hindi tayo pwedeng mahuli. Papatay nila ang kapatid ko. Tumakbo sina Josephine paalis, pero hindi pa man sila tuluyang nakakalayo. Tinawag sila ni Doroteo na may nakakainsultong tingin. Hindi niyo ba narinig ang sinabi ko? Malinaw na malinaw ang sinabi ko. Maaaring hindi na kayo makalabas pa ng buhay rito. Hindi na kayo makakalabas pa ng buhay rito dahil tatapusin ko na kayo ngayon! Isa na siya ngayong ganap na aswang, Igik! Ilang sandali pa, mabilis na umatake si Doroteo kay Josephine. Natumba ang dalaga. Wala na siyang takas sa panggugulpi, pangangalmot, at pangangagat ng aswang. Josephine! Ang balabal mo! Gamitin mo! Dali, Josephine! Hirap na hirap si Josephine abutin ang kanyang balabal sa lupa na malayo sa kanyang tabi habang sinasaktan siya ng aswang na si Doroteo. Hanggang sa tuluyan na nga niya itong naabot. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang maibalot ito sa mukha ng aswang. Unti-unting nasunog ang mukha ni Doroteo habang nakabalot sa kanyang mukha ang balabal ni Josephine. Binitiwan na rin ni Josephine ang balabal nang makaramdam siya ng init. Kahit puno ng pasa at sugat ang katawan, gumapang siya upang makalayo sa nasusunog na si Doroteo. Josephine! Napakarami mong sugat! Wag mo muna akong intindihin. Manuki, kailangan nating iligtas.
natin ang kailangan na nating iligtas. Si Martina, dali! Mabagal na tumakbo sina Josephine palayo sa nasusunog na aswang. Sugatan si Josephine, nanghihina at pilit sinusubukang matunto ng batis. Josephine, mabuti pa magpahinga ka na lang muna. Malaba ang tinamumong sugat. Hindi. Ako. Pwedeng tumigil. Hindi ako titigil hanggat hindi ko naliligtas ang kapatid ko. Kailangan ko magmadali. Josephine! Eki! Nang matunto ni Josephine ang ilog, agad siyang lumusong dito upang mahugasan ang kanyang mga sugat. Pero natumba siya sa tubig at dinaramdam ang sakit ng mga tinamong sugat. Manuki! Nahihirapan na ako. Hindi ko na kaya. Kung sakaling hindi na ako umabot. Pakiusap, gumawa ka ng paraan para mailigtas ang kapatid ko. Josephine, ramdam ko ang paghihirap mo ngayon. Pero sana wag ka munang susuko. Nagtitiwala akong makakayanan mong malagpasan ito, Josephine. Hindi lamang para kay Martina, kundi para sa iyong sarili. Bata ka pa. At naniniwala akong marami pang magandang kabanata ang magbubukas sa buhay mo. Wag kang susuko. Manuki, umaga na pala. At napakaganda pala sa lugar na to. Ngayon ko lang nakita. Teka, bakit wala akong mga sugat? Bigla akong gumaling. At bakit ako nakasuot ng napakagandang bestida? Ang ganda naman ito. Para akong isang prinsesa. Ang ganda-ganda. Gustong gusto ko. La 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 la. La la la. La 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 la. La la la. May mga prutas sa banda roon. Mansana, saging, mangga, bayabas, ubas. Ang sasarap naman ito. Sarap. Manuki, inihanda mo bang lahat ng to? Manuki, nasan ka? Ano ba nangyayari? Kagabi lang nasa batis ako at ang sakit ng mga sugat ko. Tapos ngayon maayos na ang kalagayan ko at maganda ang damit ko. Ano pa talaga mga nangyayari? Alam ko na. Siguro ginamit mo ang kapangyarihan mo para gumaling ako at magkaroon ng bagong bestida. Ikaw talaga, Manuki. May kapangyarihan ka naman pala. Pinahirapan mo pa ako. Manuki! Asan ka na ba? Josephine, Narinig ni Josephine ang isang pamilyar na boses kaya't agad siyang napatingin sa kanyang bandang likuran at nakita niya ang yumaong ina. Nakasuot ng mahabang puting bestida. Inay! Josephine, anak! Agad na tumakbo si Josephine papunta sa kanyang ina at niyakap ito ng sobrang higpit. Inay! Nakikita ko kayo. Ang ibig sabihin ba nito? Yumaon rin ako? Josephine, sa puntong ito nasa iyo ang desisyon. Totoo nga. Yumaon na ako. Kaya lang, paano si Martina? Sinong magliligtas sa kanya? Kung mananatili ka rito, hindi pa natin alam ang magiging kapalaran ng kapatid mo. Ngunit kung gugustuhin mo, maaari ka pang bumalik, anak, upang ipagpatuloy ang iyong laban sa lupa. Ngayon, nasa iyo ang desisyon.
Inay, gusto ko man kayong makasama at napakaganda man ang lugar na to. Pero ang nais ko ay ang mailigtas ang kapatid ko. Siya ang pinakamahalaga, higit pa sa kaligayahan ng puso ko. Nagpapasalamat ako sa pagmamahal na ibinibigay mo sa iyong kapatid. Patawarin mo ko sa naging maaga kong pagpanaw. Iniwanan kita ng malaking suliranin at hindi mo lubos na naranasan ang kaligayahan na maging isang bata. Inay, wala kang dapat ihingi ng tawad. Oo, masama ang loob ko na naulila kami ng ganoon kaaga. Pero sapat na sa akin ang malaman na hindi niyo kami pinabayaan. Mahal kita, Inay. Mahal din kita, anak. Kaya sige, bumalik ka na upang masabi mo rin sa kapatid mo kung gaano ko siya kamahal. Josephine! Manuki, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Napunta ako sa magandang lugar at nakita ko ang inay. Nagkausap kami. Pinapili niya ako kung gusto ko raw ba manatili sa magandang lugar o iligtas ang kapatid ko. Pero pinili kong bumalik. Kaya nandito na ako ulit, Manuki. At ang sigla mo, Josephine! Bumalik na ito agad! Malakas ka na ulit, Tikik! Oo nga. Salamat kay Marta! Pinadalang kanya ng sapat na lakas para mailigtas mong kapatid mo. Salamat, Inay. Manuki, tara na. Kailangan na nating mahanap ang kuta ng mga aswang. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Agad na silang tumawid. Sinundan nila ang mga puno na may marka ng dugo ng kamay ng aswang. Hanggang sa marating nila ang nakakatakot na bangin. Tatawirin natin ang bangin na yan, Josephine. Bakit ang daming mga kalansay? Kalansay yan ng mga tao at hayop na kinain ng mga aswang. Marahil ang iba riyan ay libingan na rin ng aswang na kanilang pinatay dahil sa masangsang na amoy. Hindi nawawala ang amoy ng mga aswang kahit matagal na silang kalansay. Naku, Josephine, kailangan nating mag-ingat. Kung totoo ang hinala ko, ang mga kalansay ng aswang ay kahit sa kabilang buhay ay gutom pa rin at naghahanap ng pagkain. Maaaring nila tayong saktan. Talaga? Anong gagawin natin? Paano natin malalagpasan ng bangin na yan? Gamitin mo ang mga armas mo, Josephine. Yun ang natatanging paraan. Nagsimula na ang dalawang maglakad sa bangin na puno ng mga kalansay patawid sa kabilang parte ng bundok. Diring-diri ang dalawa sa malansang amoy na nalalanghap nila. Pati na rin sa mga inuuod na parte ng mga kalansay. Napakabaho! Sinabi mo pa. Tikik! Kailangan nating maging maingat at maging mapagmatsyag. Maaaring mga aswang ang ilan sa kanila at nananatiling naghahanap pa rin ng kanilang makakain. Kung ganun, kailangan natin bilisan. Josephine, sa likod mo! Isang kalansay ang biglang tumayo at umatake kay Josephine. Mabuti na lamang at mabilis na nakapag-isip si Josephine at nataga niya ang kalansay hanggang sa magkalasog-lasog ito. Josephine, may isa pa! Aray! Isa pang kalansay ang tumayo. Pero sa pagkakataong yun, nagawa niyang hawakan sa kamay si Josephine. Nataranta si Josephine at natakot sa bungong halos kainin na ang kanyang mukha. Pero bago pa man ito mangyari, muli niyang tinaga ang bungo hanggang sa tuluyang magkalasog-lasog. Ngunit isa na namang kalansay na nakahandusay ang hinila ang binti ni Josephine. Hinihila siya nito pabaon sa lupa na puno ng mga kalansay. Mas dumami pa ang mga kalansay at kamay na humihila pabaon kay Josephine. Pinagtataga ito ni Josephine pero masyadong naging malakas ang puwersa nila. Sige, galingan mo, Josephine! Kaya mo yan! Hik, 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 hik!
Nagawang makatakas ni Josephine, pero habang tumatakbo siya paalis, isang malahiganteng kalansay ang tumambad sa kanyang harapan. Josephine, masyadong malaki ang kalansay na yan. Baka hindi mo siya kayang malabanan. At baka ikaw pa ang kanyang mapaslang, Hekit. Anong gagawin ko, Manuki? Kailangan mo tumakas. Paano? Ako ang magpapakain sa kanya. Ano? Kumakain din sila ng espiritu. At kapag kinain niya ako, malaya ka na makakaalis mula rito, Hekit. Manuki, hindi. May paraan pa. Susubukan nating talunin siya. At aalis tayo dito pareho. Wala na tayong oras para sumugal. At kung yan ang pinakamabisang paraan para makaalis ka rito, hindi ko ipagdadamot ang aking buhay. Sige na, Josephine. Iligtas mo ang kapatid mo. Kikikikikikik. Manuki, ano ba? Hindi kita iiwan dito. Josephine, makinig ka sa akin. Aalis ka at ililigtas mo ang kapatid mo. Huwag mo na akong alalahanin. Magiging masaya na ako. Basta ikwento mo ako sa kapatid mo, ha? Na minsan sa buhay mo ay may nakilala kang isang manuki. Manuki, Aswang! Ako ang harapin mo! Josephine, takbo! Tumakbo na si Josephine habang si Manuki naman ay nagpatangay sa umaataking aswang na kalansay. Walang ano-ano'y mabilis na nilamon ng kalansay si Manuki. Manuki! Bagamat tuluyang nakadaan si Josephine palayo sa banging puno ng mga kalansay, malungkot ito sa pagpapatuloy ng kanyang misyon dahil sa pagkakataong yun, mag-isa na lamang siya at hindi niya na muli pang makikita ang malapit na kaibigan. Huwag ka mag-alala, Manuki. Gagawin kong lahat para mabawi kong ligtas si Martina. Pangako, hindi masasayang ang sakripisyo mong ito. Narating na ni Josephine ang mabahong kuta ng mga aswang. Nagtago siya sa likurang bahagi nito at napansin niyang abala ang mga ito sa paghahanda para sa isang tila mahalagang selebrasyon. Anong amoy yun? Amoy ng isang... Diyos ko, maamoy kaya nila na isa kong albularyo? Kalansay. Mabuti naman at hindi nila ako nabisto sa tindi ng amoy ng mga kalansay na bumalat sa katawan ko. Mas malaya ako ngayong makakapag-ikot sa kanilang kuta. Ganon na nga ang ginawa ni Josephine. Dahil sa kanyang masangsang na amoy, hindi siya mahahalatang iba sa kanila. Nagawa niyang makapag-ikot-ikot sa kuta ng mga aswang. Hanggang sa makita na nga niya ang bantay sarado ng mga gwardyang kapatid na nakakulong sa isang silid. May bulaklak na nakapatong sa ulo. Indikasyon na ito nga ay ikakasal sa araw na yun. Pakawalan niyo na po ako rito. Parang awa niyo na po. Baka hinahanap na ako ng ate ko. Parang niyo na po awa. Pakawalan niyo na po ako. Diyos ko, ang kapatid ko. Huwag kang mag-alala, Martina. Ililigtas kita at magbabayad ang sino mang nanghuli sa'yo. Pangako. Wala nang inaksayang oras pa si Josephine. Agad siyang nag-isip ng paraan para mailigtas ang kapatid. Nagpunta siya sa kusina at nakita na may inihahandang inuming alak ang mga serbidor. Habang walang tao, kinuha niya ang kanyang daladalang kalamansi sa tagong bulsa ng kanyang damit. Sa isang lalagyan ay pinaghalo niya ang kanyang dugo at katas ng kalamansi at nag-umpisang magdasal. Mga tagapangalaga, mga ninuno, diggan niyo ako pakiusap. Ipagkaloob ang inyong lakas. Ipakita ang inyong presensya. Bigyan ng kapangyarihan ng aking dugo't katas sa makapangyarihang prutas.
Mga tagapangalaga, mga ninuno, dinggin niyo ako pakiusap. Ipagkaloob ang inyong lakas. Ipakita ang inyong presensya. Bigyan ng kapangyarihan ng aking dugot katas na makapangyarihang prutas. Mga tagapangalaga, mga ninuno, dinggin niyo ako pakiusap. Ipagkaloob ang inyong lakas. Ipakita ang inyong presensya. Bigyan ng kapangyarihan ng aking dugot katas na makapangyarihang prutas. Hinalo niya ang dinasalang katas sa mga inihahandang pagkain at alak. Anong ginagawa mo riyan? Inutusan po ako ni Supremo na tingnan ko ng mabuti ang mga pagkain. Mukhang handa ng ihain ng mga ito. Ikaw pala ang inutusan ni Senyor. Sige, ihahain na natin ang handa sa kasal. Kasama ni Josephine, inihanda na ng mga serbidor ang pagkain at alak sa mesa. Masaya na rin na nagkakasiyahan doon ang mga miyembro ng samahan. Isang matandang may tungkod ang dumating sa pagtitipon, kasunod ng isang babaeng nakaitim. Ganito nga, magbubunyi tayong lahat. Ang pagtitipon na ito'y sagisag ng ating tagumpay. Ngayong gabi, sa bisa ng aking pag-isang dibdib sa anak ng babaylan, tatanggapin na ng ating Panginoon ang kanyang handog. Isang handog na walang kapantay na kapangyarihan para sa ikabubuti ng ating angkan. Ngayon, bago pumatak ang dugo mula sa buwan, tayo'y magdiriwang at ipagdiriwang ang ating tagumpay. Halina't kumain, sapagkat pagkatapos nito, muli tayong lalaya para lasapin ang laman at dugo ng tao. Heto na po ang alak ninyo, Senyor. Salamat, Iya. Bago ka ba rito? Hindi po. Anak po ko ng kusinero, Senyor. Itay, mamaya nyo na inumin yan. Mabuti pa maghanda na kayo sa gagawing pag-iisang dibdib. Kung sabagay. Senyor, malamig pa ang alak. Mas masarap itong inumin habang malamig. Totoo nga naman. Bebang, huwag kang mabahala. Mas mainam na kumain ka muna upang mas maging magaan ang iyong pakiramdam para sa kasalang gaganapin mamaya. Hindi, mamaya na ako kakain, Itay. Talagang napakasarap. Tignan mo, pati sila'y nagagalak sa kanilang pagkain. Talagang may kakaibang linamnam ngayon. Napakasarap. Tagayan mo pa nga ako, Iha. Ito ho. Sige ho, kukuha pa po ako sa kusina ng maiinom ninyo. Mabuti pa nga. Napakasarap talaga. Itay, bakit? Bakit? Anong nangyayari? Anong nangyayari sa inyo? Nagkagulo na ang lahat. Nagsimulang bumula ang bibig ng mga kumain. Maging si Salome ay halos hindi na makahinga. Animoy may matinding bagay na bumabara sa kanyang lalamunan hanggang sa sumuka siya ng matinding berdeng bagay. Itay, anong nangyayari sa'yo? Itay! Humandusay sa sahig ang matandang aswang at tuluyang nalagutan ng hininga. Nagsimula na ring malagutan ng hininga ang iba pang mga kumain. Itay, hindi! Hindi ito maaari! Kinuha ni Bebang ang tasang ginamit ng ama at inamoy. Dugo ng babaylan. Pinagtataga ni Josephine ang mga lalaking kawan. Agad siyang nakapasok sa silid kung saan tinatago si Martina. Martina! Ate! Martina! Iaalis na kita rito. Uuwi na tayo.
Ate, natatakot na po ako rito. Ayaw ko po dito. Huwag kang matakot. Nandito na si ate. Hindi kita pababayaan. Patawarin mo ako kung naging salbahe ako sa'yo ah. Hindi totoong gusto kitang mawala. Dahil mahal na mahal kita. Wala sa akin yun, ate. Dahil mahal na mahal kita, ate. At alam mo ba, nakita ko si inay. Pinapasabi niya kung gaano kanya kamahal. Inay. Kaya tara na, umalis na tayo rito. Palabas na sina Josephine at Martina sa silid nang makita nilang nakaabang na sa kanila sa labas ang ilang mga lalaking aswang at sa hulihan nito ang galit na si Bebang. At saan kayo pupunta? Mga hangal na babaylan! Ate! Akala nyo ba makakalabas pa kayo rito ng buhay matapos nyong paslangin ang itay at marami sa aming lahi? Kung hindi mo ninakaw ang kapatid ko, hindi mangyayari to. Kung alam ko lang na may kapatid siya, edi sana ikaw na lang ang kinuha ko kaya naman pinatay muna kita. Pero huwag kang mag-alala dahil ngayon papatayin ko na kayong dalawa. Hala, sige mga alagad, patayin nyo sila! Martina, tumabi ka muna. Habang paatake ang mga aswang, inilabas ni Josephine ang kanyang itak at isa-isa niya itong nilabanan. Walang natira sa mga aswang. Nagawa silang paslangin ni Josephine gamit lamang ang kanyang itak. Tunay ngang malakas sa mga babaylan. Oo, at gagamitin ko ang lakas ko para lamang mapatay kita. Huwag, hayaan mo akong tumakas. Lumapit si Josephine sa nagmamakaawang si Bebang. Huli ka na! Pinugutan ni Josephine ang ulo si Bebang. Tumilapon ang ulo nito sa sahig at nagpagulong-gulong hanggang sa umabot kay Martina. Bumukas pa ang bibig ni Bebang na animoy kakagatin si Martina. Pero nagmadali si Josephine na pinagtataga pa ito hanggang sa tuluyan ng maduro ang ulo ni Bebang. Ate? Tapos na, Martina. Makakauwi na tayo. Nagyakap ang dalawa at handa na sila sa kanilang pag-uwi. Natakot na rin ang ibang aswang at tumakas na mula sa lugar na yon. Pero isang aswang ang lumapit sa dalawa. Ate Josephine, mabait siya. Salamat at natapos na ang kasamaan nila. Ligtas na kayong makakauwi. Maraming salamat. Pero paano kami makakadaan sa bangin ng mga kalansay? Huwag niyo nang alalahanin. Sa pagkamatay ng Supremo, tuluyan na rin silang mamamatay. Mag-iingat kayo pa uwi. Tuluyan na ngang nakalabas sa bundok sina Josephine at Martina. Nakauwi na rin sila sa wakas sa kanilang kinikilalang tahanan. Simula noon, laging sinisiguro ni Josephine na maaalagaan niya ng tama ang kanyang kapatid at magiging handa rin ito sa pakikipaglaban sa mga aswang man o kahit anong banta ng masama. Ate, ang ganda naman ng ginuhit mo. Ano klaseng nilalang to, ate? Maliit na tao? Ang pangalan niya ay Manuki. Matalik natin siyang kaibigan. Hindi mo man siya nakikita, pero naniniwala ako na palagi niya tayong ginagabayan. At alam mo ba, ang palaging gustong-gusto niyang sinasabi ay,
Eket? Hello, Manuki. Ako si Martina. Kinagagala kitang makilala. Kaya meron akong kanta para sa'yo. Si Manuki, aking kaibigan na maliit. Laging nariyan sa paligid. Napakaganda. Siguradong magugustuhan ni Manuki ang awitin mo. Martina, may kailangan akong sabihin sa'yo. Ano yun, ate? Gusto ko kasing tumulong sa mga sundalo na labanan ng mga Hapon sa paraang alam ko at sa paraang makakatulong ako. Kung kaya't aalis muna ako sandali. Naiintindihan mo ba? Oo naman, ate. Napakagaling mo. At alam ko, marami kang matutulungan sa gagawin mo. Basta, ipangako mo, ate, na babalik ka, ha? Siyempre, magiging malakas ako at babalik ako. Dito ka muna sandali kay Lola Remedios, ha? Huwag ka masyadong malikot. Bilang espiya, muling mag-aalay ng sakripisyo si Josephine para sa mga sundalong Pilipino at Amerikano laban sa mga mananakop na Hapon. Sa katunayan, kwento lamang sa akin ito ng aking lolo, Miss Anne, at maging ako'y hindi ko na alam kung anong nangyari kay Josephine. Pero ang sigurado ako, maipapanalo niya ang kanyang bagong laban. Salamat pong muli, Miss Anne, sa pagpapaunlak sa kwentong ito. Naway, nagustuhan ito ng inyong mga tagapakinig. Hangad ko na marami pa kayong kwentong maibabahagi sa inyong avid listeners, lalo na sa aming mga OFW na miss na talaga ang Pinas. Sa kapwa ko OFW, katulad ni Josephine, laban lang tayo, ha? Walang susuko para sa mga mahal natin sa buhay. Salamat at hanggang sa muli.